Alam nyo guys, minsan ginagamit ni Lord yung mga karamdaman natin or yung mga nangyayaring bad circumstances sa buhay natin. Kasi doon pala tayo aabutin ng Panginoon at doon natin mararanasan yung kanyang kabutihan at grasya sa buhay natin. So I'm in the book of Isaiah chapter 37 to 39 and so yan po yung nabasa ko, yung about sa nagkasakit si Hezekiah at sa healing and restoration ni Lord sa kanya. So, ang story nito, Isaiah chapter 38 kasi to. It tells the story of King Hezekiah na nagkaroon siya ng malubhang sakit. And nung sinabi sa kanya na mamamatay siya dahil sa fatal illness na yun, talagang umiyak siya kay Lord. And tunay siyang he asked sincerely for a chance na pagalingin siya. And he also trusted he trusted God's healing and God's sovereignty in his life. Kumbaga doon siya nagkaroon ng turning point kay Lord. So ito. So he becomes deathly ill. Si Prophet Isaiah, he tells King Hezekiah that he is about to die. And yun nga. So ang nangyari noon, si Hezekiah umiyak kay Lord. He prayed earnestly, reminding God of his faithful life. Kumbaga, minsan iisipin mo, parang unfair naman Lord, bakit ko to pinagdadaanan, of all people, ako pa? Kasi kumbaga alam naman niya sa sarili niya na sumusunod siya faithfully kay God, nag-o-obey siya, nagtitiwala siya, pero at some point, minsan nangyayari po yun kahit sa akin. Kumbaga, mentras na sumusunod ka, parang bakit mo ko binigyan ng ganitong kalaking pagsubok? Lord, wala naman akong ginagawang masama, o hindi naman kita sinusuway, sumusunod ako Lord, nagsaserve ako. So, yun, syempre bitter na bitter siya. So, yun. Yun. Bago umalis si Isaiah, so God dun sa palace ni Hezekiah, pinabalik siya ni Lord at pinasabi niya kay Hezekiah na narinig ni Lord yung dalangin ni Hezekiah about, kasi nakitang talagang umiyak talaga, nagmakaawa siya kay Lord. So, dagdag pa si Lord ng another 15 years sa kanyang buhay. And He will deliver Jerusalem from the hand of the king of Assyria. So, as a sign na na-fulfill yung promise ni Lord, parang merong yung God causes the shadow on the sundial to move backward 10 steps. Parang miraculous confirmation lang na tutuparin ni Lord yung hinihiling niya. So, yun nga, indeed, as God has said, pinagaling niya as God has promised, pinagaling niya si Hezekiah. He mourned the thought, so after that, he reflects on his experience. He mourned the thought of dying in the middle of his life. He felt cut off from God and the living. But, he recognized that his suffering ultimately led him to depend on God. Di ba ganyan tayo? Minsan, kapag nagkaroon na tayo ng malubhang sakit, cancer, or any disease, or may nangyaring aksidente sa atin, may nangyaring matindi sa buhay natin, yun pa yung nagiging way for us to come closer to the Lord. Diba? So, iba-iba naman po ng situation. Pero, syempre, let us not wait for that to happen. Yung ating intimacy with the Lord is kailangan talaga, by choice. Kumaga, everyday, we should be intimate with God. Hindi dahil meron lang tayong kailangan, hindi dahil may sakit tayo at hinihiling lang natin na pagaling niya tayo, kaya tayo naging humble or bigla tayong naging sa kanya, naging affectionate sa kanya, hindi. So, yun nga, na-realize din ni Hezekiah na para bang meron siyang sinabi doon na he praised God for saving him from death, for forgiving his sins. Syempre nag-repent din siya. Naisip niya siguro, kasi minsan ganun po kapag meron nangyari sa buhay natin na iisipin natin, is this a discipline? Hindi naman siya parusa siya sa mga taong wala kay God, pero pagkaanak ka ng Diyos, sumusunod ka sa Panginoon, mananampalataya ka at dumaan ka sa matinding pagsubok, it can be a discipline kasi meron kang ginagawa na hindi will ni Lord or against kay Lord, or at the same time circumstances din, parang ba tawag nito, pwedeng anong tawag nito, may term dun parang inalaw din ni providence ni Lord, inalaw niya talaga para ma-encounter natin siya for who He is, or para mas may matutunan tayo out of that situation. So parang in-acknowledge ni Hezekiah, siguro may mga nagawa ako in the past
Kaya siya humingi ng sorry. Kasi naisip niya, kaya siya binigyan siguro ng malubhang sakit. Dahil may mga nagawa rin siya. Sabihin natin, faithful nga siya mag-serve kay Lord. Pero hindi naman nga tayo perfect eh. Parang may mga pagkakataon tayo na we still fall short. Siyempre hindi tayo perfect. Kahit sabihin natin believer tayo kay God, may mga times na sumasablay pa rin. So parang ganun. So, he thanked God for giving him new life so that he can continue praising the Lord. He concludes by committing to worship God publicly in the temple. So, ayun nga, ang nangyari nun, na-restore siya. Pinagaling siya. Isaiah instructs that a poultice of figs be applied to Hezekiah's boils. Nagkaroon siya ng boil na parang dead. Parang mga pigsang malalala na ketong ganyan. Boils eh. So, Hezekiah was healed naman. Makikita dito guys, na syempre naman hindi naman pakikinggan ni Lord at hindi naman didinggin yung panalangin niya at hindi naman siya pagagalingin kung hindi naman sincere yung prayer ni Hezekiah. Genuine repentance and a sincere heart, yun importante. Contrite heart, ganyan. God hears in response to Hezekiah's heartfelt cry. So yung God's sovereignty over life and death, makikita rin dito na dying na siya, diba? Kumbaga na-diagnose na siya na may tanning siguro siya. Pero kayang-kaya ni Lord i-restore. Kayang ayusin ni Lord, diba? God alone determines the length of a person's life. So, another lesson learned about God's mercy, grace, and faithfulness. God grants healing and forgiveness not because Hezekiah earned it, but out of His compassion. Yan. Makikita dito na ang Lord, whether sumusunod sa Kanya o hindi, di ba yung mga devotion ko po last time about the Israelites being stubborn, being so reckless, disobedient, being blasphemers, being wicked, di ba? Nahahabag ang Lord sa kanila. Hindi pa nga sila humihingi ng tawad, di ba gusto silang i-restore agad ni God? Lalo naman ito, si Hezekiah nagpakumbaba, di ba? Nanikluhod sa Panginoon at umiyak sa Panginoon at humingi pa ng tawad, nagpakumbaba at kumbaga, mas lalo na itong pakikinggan. So, yun nga. Ang Lord talaga at napaka-compassionate. Talaga character ni God yan. Gracious, compassionate, loving. Yan. He wants to restore us. So, Hezekiah, gratitude and restoration. Hezekiah responds to God's deliverance with praise and public worship. So, ayun. Ito yung key verse Isaiah 38:17. Surely it was for my benefit. Surely it was for my benefit that I suffered such anguish. In your love, you kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. So talaga makita dito, parang kay David before, no? Nagpakumbaba rin, 'di ba? Actually, yung mga matitinding pagsubok, it will lead us to humble ourselves before the Lord and admit our need for God. Tinuturo tayo mag-surrender talaga, diba? And that's when grace meets us. Kapag nag-surrender and nag-humble tayo na, Lord, hindi ko to kaya. Lord, ikaw lang kailangan ko dito. Ikaw lang kailangan ko, Panginoon. Ako po ay humihingi ng tawad sa anumang mga pagkukulang ko, ganyan. So, once na inatter mo yung sincere prayer na yun, of course, God will hear. Iba lang yung, kumbaga, meron lang siyang perfect way and perfect timing when He will answer. Pero for sure, nakinig siya. At may ginagawa siya. Ayan. So, this chapter, Isaiah 38, emphasizes that God is attentive to our prayer. He is so compassionate, merciful. He is able to intervene miraculously, like yung kay Hezekiah na dying na pero pinagaling. And worthy of praise for both physical healing and spiritual salvation. Hindi lang pinagaling si Hezekiah physically, but also mentally, emotionally, and most of all, yung kanyang spiritual, diba? Yun ang, yung spiritual sin niya. Yun ang nirescue siya ni God doon. He was saved. Yung soul niya, diba? So, I hope na naging blessing po itong devotion ko ngayon as it did to mine. So, God bless everyone. Thank you.